sa PSDBM na inilagay ni Duterte. Walang iba kundi yung kanilang kaibigan ni Bongo na si Christopher Lau, na ngayon sa panahon ni President Marcos ay nakakulong na po, no? Nakakulong na po si Christopher Lau. Pero napakalungkot po isipin na si Christopher Lau ay nakulong, pero si Duterte na nag-utos, no, ng pag-transfer ng pera ng DOH sa PSDBM, si Duterte po ay hindi man lang dito nakulong sa Pilipinas, no? Kasi nga po untouchable po sila dito. Pagdating po dito sa Pilipinas, aminin na natin sa hindi, untouchable po sila pagdating sa mga korte. Dahil, mga kaibigan, halos lahat ng nandyan ay appointed niya, pati sa mga regional trial court. Di ba? Yan po, mga kaibigan, no? So, ano pa? Grabe mga kaibigan, no? Inayos po ni Pangulong Bongbong Marcos pati yung ating mga fish port, mga kaibigan, no? At si Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang namigay po ng mga makabagong mga makinarya, mga pang food processing, no? At nagpatayo po ng karagdagang cold storage, no, facilities upang matulungan ang mga mangingisda na mapanatilang sariwa ang kanilang mga huli hanggang sa makarating sa pamilihan. So kita natin mga kaibigan ang tunay na malasakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Yan. So, ito nga po pala, no? Meron pong itong mga walang kaalam-alam, no? At talaga namang mga bitter, mga kaibigan. Itong mga bitter, no? Okay. Biruin nyo ha, ito pong si Duterte, pagpasok po ni Duterte noong 2015, ang confidential and intelligence funds ay nasa 517 million only. Ngayon, si Duterte, hindi po siya, naliliitan po siya sa 517. Super liit lang sa kanya yan kasi malakas kumita yan eh. Diba? Alam naman natin, no? Pag mga illegal na mga gawain, malakas ang kita, no? So ito mga kaibigan, ginawa po ni Duterte 2017, tinaasan po niya ang confidential and intelligence funds. Yung 517 million ni Pinoy ay ginawa niyang 2.5 billion, no? Billion. And then 2018, 2.5 billion ulit. 2019, 2.5 billion ulit. 2019, 4.5 billion. Yan, tignan nyo guys ha, 4.5 billion 2019. Pagdating ng 2021, 4.5 billion ulit. Pagdating ng 2022, 4.5 billion ulit. So pagdating ni PBBM, ito po, 2.5 billion na ang confidential funds. At yan po, ang ginawa ni PBBM, sinunod lang niya ang confidential funds ni Duterte at hindi na po niya tinaasan. Until now, ang confidential funds ni PBBM ay 4.5 billion pa rin. 3 taon lang nakalipas pero hindi pa rin niya dinagdagan. 4.5 billion pa rin. So bakit po natin ito nasama no sa ating topic? Kasi po mga kaibigan, meron po mga bitter no mga tao na kinukundina at kanila pong sinasabi na laki-laki naman 4.5 billion, no? So, eto po mga kaibigan, may nagsasabi na hindi mo naman kailangan ng confidential funds. So, makita po natin, sabi po dito,
sa post ng GMA. Malacanang defended on Thursday the request of the Office of the President for a confidential and intelligence fund, saying that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is the chief architect of the country's foreign and security policy. So, security and foreign policy. So, tama po yan mga kaibigan. No? Tandaan po natin, ito rin naman po ang nanggaling sa DBM, that the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy at kinakailangan ng pondo ng Pangulo, Palace Officer Claire Castro. So, eto mga kaibigan, bakit mo kailangan ng pondo ng Pangulo? So kung titingnan po natin mga kaibigan, sa panahon po ni Duterte, ang laki ng 4.5 billion. Na kung titingnan natin, lahat ng tao noon nasa bahay. Bakit siya nagkaroon ng ganong kalaki na 4.5 billion? Ay lahat naman ng tao na nasa bahay. No? Eh, sa totoo lang panahon ng pandemic, mga kaibigan, pati ng mga kriminal nasa bahay yan mga kaibigan lahat kasi ng tao sa bahay isolated, no? So ibig sabihin, bakit ang laki ng kanyang confidential funds, no? Kung titingnan natin, pwede naman itong magamit sa ibang paraan, katulad sa pagtulong, pang-ayuda ng mga taong bayan na sa panahon po ni Duterte, naranasan ng taong bayan ang sobrang gutom, mga kaibigan. Biruin mo magbibigay ng ayuda pang 2-3 araw lang. Samantalang ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, pag nagbigay po siya ng mga ayuda sa mga Pilipino, 10,000. 10,000, mga kaibigan, yung mga binigyan niya ng mga farmers, ng mga magsasaka at yung iba. Samantalang si Duterte, magkano lang ang binibigay? 3,000 ba? O 4,000? Napakaliit, mga kaibigan, no? So, maswerte kayo, nabigyan kayo. Ako nga, sabi ko, ni isa, wala. Biruin nyo may trabaho ako noon. Maganda ang trabaho ko. Malaki sweldo ko. Ni-lockdown niya. So, nawalan ako ng trabaho kasi wala, ni-lockdown niya. Hindi ka pwedeng pumasok. Wala kang masasakyan. Malayo ang trabaho ko. So, ang nangyari mga kaibigan, hinayaan niya mga Pilipino na mamatay sa gutom. Wala pong ayuda. Never po akong nakatikim ng ayuda sa panahon ni Duterte. Hinayaan po niya na mamatay sa gutom ang mga Pilipino. Maraming namamalimos. No? So may video yan, no? So hindi po yan fake news. May video yan at meron yang mga balita na namamalimos ang ating mga kababayan. Binigyan daw sila ng ayuda, pang-2 o 3 araw lang. Anong klaseng ayuda yun? Diba? Grabe. So, eto po mga kaibigan, no? Isa pa, ang sinasabi nga po ni Palace Officer Castro, okay lang naman na magkaroon ng confidential funds. Pero kailangan ay maayos ang paggastos. So ganito po ang nangyari sa mga confidential funds ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maayos ang paggastos, lahat naka-accounting kahit pinakamaliit na gastos at wala pong natanggap kahit isang flag ng COA dahil malinis po ang confidential funds ng ating Pangulo. Lahat ay naka-accounting. Yan ang katotohanan. No? So, kung titingnan natin, lalong-lalo na ngayon mga kaibigan, kailangan ng Pangulo natin ng intelligence and confidential funds. Lalong-lalo na ngayon na napakalaki ng threat sa kanya. No? Pinagbabalakan na siya na ipatsugi ng Vice Presidente. At ano pa, maraming nagbabanta ngayon sa buhay niya dahil nga doon sa nangyari kay Digong. So kung titingnan natin, marami pong threat ngayon sa buhay ng ating Pangulo. Kaya kailangan po niya talaga ng confidential funds, lalong-lalo na po na meron din po tayong external threat na tinatawag doon po sa pambubuli ng China at yung sinasabi nila na napipintong girian itong Taiwan at ng China. No, na balak kubkubin na ng China itong Taiwan na sinasabi nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, which is ako po ay nag-agree na tayo po ay madadrag
sa away na yan dahil ang Taiwan po ay napakalapit sa atin. Siyempre kapitbahay na kapitbahay natin yan, ang lapit lang ng Taiwan. 'Pag meron diyang papasabog ng mga missile or nag-aaway-away or merong mga, may mga bumabagsak ng mga missile, sa tingin niyo hindi madadamay ang Pilipinas? Kaya nga tama po yung sinasabi ng ating Pangulo, whether we like it or not, madadamay po talaga ang Pilipinas. Kaya maganda po na maging prepare tayo at, bukod po doon sa ating mga kaalyado na tayo ay puwedeng mag-rely sa kanila, ay meron po tayong sariling, pagsisikap para po mapaunlad at mapalaki ang ating military forces, 'no? Meron tayong, kumbaga magiging deterrent na lang tayo sa China na hindi tayo basta-basta na matatalo dahil meron tayong ilalaban, 'no? So, yun po mga kaibigan, 'no, yun po ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon, 'no, na talagang, nakikita po ng Pangulo natin yung mga internal at external threat na yan. Kaya po ang isang presidente ay nararapat lamang magkaroon talaga siya ng confidential funds. Dahil presidente po siya, siya po yung chief architect ng, security and national, policy 'no, ng ating bansa. So, kailangan po talaga yan na meron siyang confidential and intelligence funds. Ang wala po, kung titingnan natin ay ang Vice Presidente, 'no? Yan talaga ang wala. Pero nagpilit po si Sara Duterte na magkaroon ng confidential funds dahil sanay na sanay po siya sa confidential funds since Davao City na siya po ay naging mayor, 'no? Yan. Yun po mga kaibigan, 'no? So, yan lang po ang katotohanan talaga, eh, whether we like it or not, talagang mada-drag po ang ating bansa sa away ng China at ng Taiwan dahil napakalapit po ng Taiwan sa atin. Yan po ang katotohanan, whether you like it or not, 'no? Kaya ang Pangulo po natin ngayon ay wais, matalino, dahil lahat po ng mga pupuwedeng mangyari ay kanyang ina-anticipate at kanya pong pinaghahandaan. Yan ang matalinong tao, 'di ba? Hindi yung kumbaga naka-standby lang, parang parang, uy, kahit nakikita niya yung ano, yung magiging danger 'no, sa hinaharap pero naka-standby lang siya at, wala siyang ginagawang hakbang para palakasin 'no, yung ating, military forces. So, ganyan-ganyan po 'no, si Sara Duterte. Wala po siyang pakialam dahil naka-focus na po ang kanyang isipan, mga kaibigan, sa 2028 na maging pangulo para makapaghiganti siya kay PBBM. At gagawin po niyang lahat para ipakulong 'no, ipakulong ang ating pangulo at pati na rin yung mga tao na kumakalaban sa kanya. Exactly ganyan po talaga ang kanyang gagawin sa 2028, 'di ba? So, uy, mag-aalauna na pala. So, ano pa? Diversify.
Yan, naku mga kaibigan 'no, inaantok na ako ng sobra 'no. So, mga kaibigan tumalab na yung ininom kong cetirizine kasi sa aking allergy. So, inaantok na ako mga kaibigan, hindi ko na makontrol ang aking, antok 'no kapag umiinom ako ng cetirizine na yan talagang hindi ko mapigilan yung aking antok. So, mga kaibigan hanggang dito na lang 'no, at ako'y matutulog na antok na talaga. No, so fight fake news, expose the truth. Pero bago ang lahat mga kaibigan, meron po muna akong i-introduce sa inyo bago ako magbabay 'no. Ito napakaimportante po nito mga kaibigan, yung aking sasabihin 'no, aking i-introduce sa inyo. So, very important matters 'no. Okay, introduce natin. Very important matters. Okay. Ito po, yan. Martin Romualdez for President 2028. So ngayon pa lang, sabi ko nga mga kaibigan, ay kinakampanya ko na po si Speaker Martin Romualdez for President sa 2028. Bakit si Speaker Martin ang gusto ko? Unang-una mga kaibigan, siya po, bukod sa pagiging pinsan ng ating Pangulo at bukod sa pagiging Romualdez, siya po ay mabuting tao. Unang-una, mabuting tao. Diplomat, siya po mga kaibigan ay walang bahid 'no ng korapsyon. Since na siya ay pumasok sa politika, wala kang makikita na siya ay na-involve sa korapsyon. Dati ng mayaman, may mga negosyo, walang korapsyon 'no. So, 'pag siya po ay naging pangulo ng Pilipinas